RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kanina ka. Halika na, RWFM. Join na, doing a date with the best station. Kanina ka, radio 95.1. 95.1. Kanina ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Oras na para magbigay halaga sa kalusugan ng ating mga mata. Kasama ang mga eksperto sa eye care na magbibigay ng kaalaman at gabay para mapanatiling malusog ang inyong mga mata. Mula sa tamang pag-aalaga hanggang sa importansya ng regular na check-up. Nandito ang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Mapapakinggan tuwing una at ikatlong Webes ng buwan, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito sa RW 95.1 FM. Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, Gitnang Luzon. Ito po yung lingkod na si Tyra para po sa ating palatuntunang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Ito po yung lingkod na si Tyra. For this episode, di muna natin makakasama si Gio despite the fact na birthday po niya today. Happy birthday, Gio! Dahil siya po ay busy for the later program na ang paglalahad, naghahanda na po. Mamaya pong hapon po yan kay antabayanan po ninyo. At syempre, dito muna po tayo sa ating morning program, ang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Ito, na-miss po natin ng ating kapartner pagdating sa pagbibigay ng mga impormasyon para sa ating mga mata. At actually, last time, nag-post na rin po tayo ng question hinggil po sa ating magiging topic. But syempre, pakilala ko po muna ang presidente po ng Chua Eye Center na si Mr. Michael Herbert Chua. Good morning, Doc. Good morning, Ms. Tyra. Good morning po sa mga ating mga pakinig dito sa RW 95.5. And also, happy birthday to DJ Gio, yeah. Okay, so happy birthday. Thank you for the greetings, Doc. Ngayong araw pag-uusapan po natin ang isa sa mga karaniwang problema sa mata na maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po yung eye infections, katulad po ng conjunctivitis o sore eyes, stye o di kay kuliti, at iba pang karaniwang infection sa mata. Lalo na po, grabe po ang init ng panahon ngayon. Yes, that's true. Na pwedeng maging sanhi po ito ng It's mga eye concerns. Okay, so kaya manatili po kayong nakatutok sa ating programa para sa isang makabuluhan at kapaki-pakinabang na talakayan kasama ang ating specialist, of course, ang presidente po ng Chua Eye Center, si Dr. Michael Herbert Chua. O sige, before tayo mag-proceed, gusto ko lighter mode muna tayo sa umpisa, no? Kasi alam niyo po si Doc, oh no, may special talent po siya. Na-discover po natin. Aside sa pagkain. okay na yun. Okay na ba yun? Si Doc Joy kasi, ang kanyang napakaganda at napaka-sexing eye doctor na wife din po, actually idol ko si Doc Joy pagdating sa wellness. Grabe ang kanyang mga ginagawang physical exercises, at sa yoga, no? Sa yoga. Yes. Nakakabilib, nakakaaliw. Ako hindi ko alam kung kailan ko uumpisahan. So, si Doc Joy, yon ang kanyang 'di ba, pagdating sa wellness. Si Doc Michael naman, wellness din naman with regard to the eye, Yes. At meron pa siyang espesyal na skill ba? Oh, hindi. Alam niyo ba na itong si Doc po ay magaling po palang kumanta? Hindi po magaling. Tama lang. Okay, nakakakanta po, no? Konti. Okay, so ano po usually si ba Doktora yung... mas magaling. Talaga? I mean, pag nag-guest siya dito, pwede natin Sige, pakatayin pasampulan. natin.
Pwede nyo po, kasi dahil mag-umpisa pa lang tayo, pwede nyo po bang sampulan yung ating mga listeners para naman maging magaan ang kanilang morning, di ba? At mapatunayan natin na hindi lang ganda ng speaking voice, kundi singing voice din ni Doc. Oh. Okay, so pwede ba natin sampulan? Ito alam ko ang piyesa ni Doc eh. Ayan o, ayan o. Narinig mo, Doc? Yan. Spandau Ballet with True. Ladies and gentlemen, Doc Michael Herbert Chua. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels when toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I come back again. Why do you find it hard to write the next line? Oh, wanted the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. Ay, galing naman. O, dahil dyan, Hanggang dyan lang. eto po ang deserve ninyo. Pawisan ako. Uy, grabe, di ba? Ang galing-galing. Hindi lang po ako makatanggi. Sabi ko na sa inyo eh. Alam nyo, Spotlight. sa bawat isang tao, merong nakatago. Diba? At isa yan sa mga itinatago ni Doc na Tago kailangan na. nating ilabas. Thank you, Doc, sa pagpapaunlak po ninyo ng isang aawitin na true na Marami yan. pong mabagagan. Okay. So, alam niyo po kasi ang pagkanta, isang way po yan para maging ma-relax ang ating Yes. pangangatawan, di ba? I And it's agree. one way Yeah. to express yourself as well. Thank you so much, Doc. Okay. Dinededicate Thank po you niya din yung kay Doc Joy Chua. Of course. Di ba? Yes. Kanyang pinakamamahal na asawa. Okay. So, ano po ang conjunctivitis o sore eyes, Doc? Okay, so balik na tayo. No? Hindi po singing, anyway, so conjunctivitis po, balik na po tayo tungkol sa mata. So conjunctivitis or sore eyes, commonly known natin sa locally sore eyes. Sa Amerikano, ang tawag nila pink eye. Mm-hmm. So, but ang medical term po niya conjunctivitis. So ito isang sanhi ng pag-infection or pag-irritate sa mata. So yun ang common na parang simple term. So nagkakaroon tayong irritation, pamumula, pagmumuta, no? So pagluluha, pangangati. Ito yung isang common na sakit na especially now na pa-summer, it's quite common kasi nga mas maalikabok pag summer. So ganun, then the air also is very dry. So it's also common to have eye infection. So yun ang conjunctivitis or Okay, sore eyes. Ano naman po ang symptoms po ng sore eyes aside sa pamumula or pagiging pink So nito? madami yan. So it depends also kung anong klaseng sore eyes. Kasi meron ding tawag namin allergic conjunctivitis. So allergy-based siya. Hindi siya yung sore eyes na nakakahawa. So pag allergy, ang common lang, pamumula, pangangati, of course. Then marami tayo dyan ng mga pasyente nakikita na every morning, they feel that nagbabahing-bahing, hatching-hatching, tapos nangangati ang ilong kasabay ang mata. We call that allergic rhinitis naman sa ilong. Then affected din also ang pangangati ng mata kaya nagkakaroon sila ng allergic conjunctivitis. So, ang symptoms nun, pangangati, pagluluha, pero hindi nagmumuta. Then suddenly nawawala lang. Then yung isang klaseng sore eyes na mas common sa atin na pagkaalam natin, yung infection talaga na sore eyes. So, ganun din, pamumula, pagluluha, pangangati. Then, ang difference nito kadalasan,
may muta. Mas madaming napoproduce na muta. Yung iba, paggising, nakasara ang mata, hindi mabuksan, makapal. Na-experience ko yan. Yes, yun, makapal yung muta sa pilikmata. Tapos pag Correct. binuksan, medyo masakit kasi nahihila yung mga pilikmata natin. So, yun ang typical na sore eyes. No? So, yun. So, kung minsan yung iba, panlalabo also. Pag Okay. medyo mas malala na. Yun. Parang na-observe ko, nung kabataan ko, doon ko na-experience yung pagkakaroon ng sore eyes. Pero nung tumanda na, parang nabawasan na. I think siguro when we're young, especially dati we play outside, no? Yan. okay. Unlike before, ngayon puro indoor and Yes, play, no? okay. Outside before we play outside. So takbuhan, madumi. Then wala, hindi tayo conscious about hygiene na. We just rub our eyes easily. Kaya mas common ang sore eyes sa mga bata. Usually mga taong lagi nasa outdoor pa rin. Kasi nga ang number one namang common cause ng transmission o yung pagkalat ng sore eyes is pagkusot ng mata. Yun. So kaya nga mas common nung kabataan natin. Alright. Parang napansin natin, no? Kasi when you're young, you don't care about Okay, hygiene that correct. much, no? So unlike now, when we're adult, we're too conscious about hygiene, washing of hands. At saka before, hindi uso masyado yung hugas ng kamay. May anywhere you can find a soap. Tapos, di ba? Correct, Sa mga restroom. Dati wala man. Basta tubig lang, ganun lang. Correct, correct. Di ba? So ngayon, mas conscious ang tao. Yun ang kagandahan ngayon. We have alcohol, we have yung hand sanitizer, hand gel, plus hand soap sa mga easily available anywhere. So that somehow also prevent yung pagkakaroon tayo ng sore eyes. Okay. Hygiene. Nakakahawa po ba ang sore eyes? Ayan. So, syempre, depende. Yung allergy, hindi. Yung innate mo na yun. So, nasa iyo lang yung allergy. But yung typical nakakahawa, either viral or bacterial conjunctivitis, yun ang typical na nakakahawa. At ang mode of transmission, yung paraan para mailipat mo, meron tayong belief na titigan lang tayo. Have you heard about that? Oo. Pwede lang matransmit. Ayokong tumingin sa... Ganon sila eh. Oo. Ganon sila eh. Kala nila. Then when I see patients sa clinic, bakit po kami kung nakikipagtitigan po kami sa inyo, sabi ko, ba't di kami nahahawa? That Correct. means hindi nakukuha sa hangin lang. So sa amin namin, the mode of transmission pa rin is contact. Meaning, example, may hinawakan akong ballpen galing sa'yo, may sore eyes ka, hinawakan ko. Okay. Nandun na yung infection sa ballpen. Then, hinawakan ko yung ballpen, Okay. nagsulat ako. Then, accidentally, I feel na, makatimat ako kasi nafe-feel ko mangangatimat ako. Okay. Then, that's how. Common sa bahay, doorknob. Oh, Lahat, yes, everybody yes, use yes. a doorknob. Diba? Correct, Papuntang banyo, papasok ng kwarto Oo nga, o sa no? bahay. These are common mga Common things na natatouch. things that natatouch ng everyone. No? So, hindi correct. pwedeng ikaw lang ang gagamit nun. Pwede yung ballpen, sa'yo lang. Pero Correct. yung doorknob, everybody Yeah, uses it. yeah. So, yung doorknob, hindi naghugas yung may sore eyes, sinawakan ng mata, tapos pumuntang banyo. Tapos, ako sumunod, binuksan ko yung doorknob, feeling ko, accidentally, narub ko yung eyes. So, that's how you transfer it. Okay. Then, common surface, table. Yan. So, madumi ang table, nararub ko mata ko. So, yun ang mga common na So, Okay. that's the only way naman talaga ma-acquire natin. Kaya, wag matakot kung may sore eyes sa bahay. Iyon ang common, lagi yung sinasabi. The rule is really how to prevent it para pag-spread within the family. Okay. Is avoid touching your eyes. Yun lang. Okay. Yung iba sabihin nila, magsusuot ako ng shades. No more. No need. Kasi hindi don't naman touch. by air, di ba? Hindi naman by hangin. Okay. Di ba? Parang, Alright. ihanginan kita. Meron ka na, di ba? Ito na, Ganun, di ba? Wow. So, it doesn't matter if you wear glasses or not. The rule Okay. is, bawal humawak ng mata. Okay. So, yun you may ang sore tatandaan. eyes, bago mo hawakan ng mata mo kasi makati, make sure after you touch it, wash, soap and water, alcohol. Okay. Ganun. Maging conscious lang po tayo. Yes. So, usapang kuliti naman tayo. Totoo po ba, Doc? Na ang paninili pa nakakapag-cause ng kuliti. Ayan, no? Paano po ba ito? Nabubuo sa nakukuha ito? Baka madumi yung pinagsilipan. But hindi po totoo yan, no? So, it's a joke actually na eh. Alam naman ng karamihan na hindi naman talaga totoo. Yun. Okay. Yun lang sinasabi nila. Baka yung sangka sumilip, madumi lang yun. So, nilagyan na ng dumi yung mata mo. So, but kuliti or sty, ang
tawag natin dyan. Yun yung parang nagkaka-pimple ka sa eyelid. So, yan. So, isang infection din yan. Pero ang kagandahan kay kulite compare kay sore eyes, hindi siya nakakahawa. Okay. Diba? Yes, Infection yes. din siya. Alright. Pero sa'yo lang yun. Parang pimple. Ikaw lang yung may pimple. Hindi naman lilipat ang pimple sa kasama mo. So, it is basically the same. So, nagkakaroon ka ng infection sa isang area nung eyelid mo lang o taluka. So, yun. Nagkakaroon siya ng infection. Usually, yung oil gland natin. Kasi ang tears may production ng oil eh. So, yung isa sa mga glands doon, yun ang nagbabara at na-infect. O, anong common cause din? Kala nung iba, Doc, ano bang reason? Kusot din. Remember, maalikabok, madumi, nakukusot mo. Then, yung mga oil glands o yung mga ibang part ng mata mo, na-infect din. So, yung iba, nagkakakulite. Kaya may taong mahiling magkusot. So, then madali silang magkaroon din ng mga kulite. Yun. So, ito rin to. Pareho lang na sore eyes, ang mode of acquired. Paano mo na-acquire? Kusot. Okay. So, ganun pa rin. Alright. Ito, ito, talaga nag-request si na Jason Pascali ng sample daw. More, Doc, sabi. May bayad na po. Pinagpawisan si Doc, baka magkaroon ng portion si Doc sa RW. Pwede, imbis na piniplay namin songs, live niya kakantahin. Patay tayo dyan. Mahal ang PF nito. Good Lord. Tapos sabi ni Ron May Dio Viray, ang ating AM, galing po palang kumanta ni Doc. Oh, di ba? Mas magaling po ako mag-opera. Okay, so ano po bang dapat gawin kung may kuliti, Doc? Sasagutin mo po yan sa ating pagbabalik. Kaya naman dito lamang po tumutok sa inyong palatuntunan. Ito po ang malinaw na paningin usapang eye care. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenina ka. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Rachada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nukarin ka pa, Kenina ka. Nagbabalik ang malinaw na paningin usapang eye care. Kapiling pa rin po natin dito sa ating palatuntunan ang presidente po ng Chua Eye Center na si Dr. Michael Herbert Chua, the singing doctor, the singing eye doctor. O, diba? Daming na-surprise. Kala nyo ano siya, hindi lang siya magaling sa mata. Magaling din pagdating sa pagkanta. O, diba? Rhyming pati. Okay, so ano pong pwedeng gawin kung may kuliti, Doc? So, kulite is, number one, it's really, ang pinaka-effective sa akin, siyempre, avoid rubbing your eyes. Mm-hmm. But the most important, pag na-feel nyo may kuliti na kayo, warm or hot compress. Mainit na tubig, bendahan po ang mata. So, mga as often as possible. How long? Usually 10. Ako, I recommend 10 to 15 minutes, 3 times a day at least. The mas matagal, mas maganda. Ano hong parang logic nung
hot compress sa kulite. So, with hot compress, somehow, yung pores natin sa mata, sa eyelid pala, not sa mata, bumubukas. Di ba kuliti ito? Ang kulite, laman yan, nana eh. Okay. Parang pigsang maliit. Yes, di ba, yes. nana? Correct. Parang when we treat pigsa, gusto natin lumabas yung nana. Yes. I-drain yung nana. So, Correct. ganun din ang logic sa kulite. You want that pus to come out. Okay. So, without doing surgical way, so, hot compress yun na po kagad. Kasi that's very important. Although, hindi lahat makukuha doon. So, some talaga, kailangan pa rin na mag-prescribe ng antibiotic. It could be eye drops or sometimes oral. Pero majority eye drops or ointment, pwede na yun, pang mata. Pero kung minsan, pag mas severe na mamagana, pati yung sa labas ng mata, nagtatableta na rin kami. Okay. Yun, ganun. Ito po yung mga nag-comment kasi naipost na natin itong topic na ito Yes. 2 weeks ago pa yata. Ito ang sabi ni Chiki S. Kakal, hot compress at nagbunot ng pilik mata. Nakakatulong po ba yun, Doc? Option lang yung bunot ng pilik mata. Kasi kung minsan, hindi naman directly galing dun sa hair follicle. Okay. So, iba yung glands na nagpo-produce ng oil, iba yung hair follicle. So, yung iba, kala nila, kailangan hanapin yung pilik mata para bunutin. Yes. Kung nanggaling dun sa hair follicle, possible din yon, although Okay. hindi common, then pwedeng bunutin at makakatulong din. It will open up to drain it. Pero kung hindi naman galing doon, ba't mo pa bubunutan ng pilik mata at masakit at namamagana? So might as well just do hot compress. Okay. Hindi na po, wag niyo na po kayong mag-effort maghanap ng pilik mata na ano, Nasa- alin ba dito, bubunutin ko. Okay. Diba? So, baka mali pa yung binunot. Diba? So, for me, hot compress lang. I don't recommend, we don't even do it sa clinic. Yung example, especially we have the microscope. Nakikita namin lahat. Hindi namin bubunutan ng pilik mata ang pasyente. We just Okay. prescribe Alright. and recommend hot compress. Very important po yon. Conservative way of... Even kids, no? Marami nagkakakulitis sa kids. Siyempre, ang bata ang problema. Sometimes kasi, pag ang kulite, hindi mo na makuha sa gamot, we have to do a minor surgery. Parang dinidrain out namin yun. Ang problema sa bata, hindi mo naman basta ma-inject ng anesthesia na hindi siya magwawala. Kaya it's very difficult for young kids na may kulite at operahan. Kaya kailangan patulugin pa. So, the Okay. cost, the expense, tumataas. Gagawin mo sa hospital. Alright. You have to pay an anesthesiologist, papatulugin eh. Oo nga, no? Di ba? Then you pay for the operating room Oo. fee. We do it in the operating room. Tapos tulog yun, a couple of hours. Tapos bago pa siya patulugin, we need a pediatric clearance. Oh, okay. So, Oo, pediatric correct. clearance, papatest niya yung dugo. Tusok ulit yun. Naku, Kaya ang daming daming proseso. hassle for kids. Oo. That's why if your kids may mga kuliti po, so maganda, as early as possible, patingin nyo po. Para kung magpe-prescribe yung doktor, bibigyan na po siya. Then, hot compress also. It is very important. So, mas marami akong successful na titreat with hot compress and antibiotic than antibiotic alone. Okay. Yun. Eto, paano po ba maiiwasan ng sore eyes at kuliti? Eto, may nag-comment din kasi doon sa ating post. Nung bata po ako, turo po sa amin para makaiwas sa sore eyes, hilain daw yung tenga para hindi mahawa. Ay, first time ko narinig yan. Ito, first time din. Yeah, Sabi ni first time ko Mami narinig. Melinda Sambile Dayaw. Sorry, unfortunately po, hindi totoo yun. Okay. So, iwas pa rin is, syempre, if you know somebody sa family na may sore eyes, ang una yung sasabihin dun sa may sore eyes, magpatingin at iwasan ang pagkusot ng mata. Kasi siya yung magkakalat ng lagim eh. Diba? Parang Okay, ganon, diba? correct. So, yung pasyenteng may sore eyes, siya ang unang reason kaya kumakalat. Kasi hawak siya ng hawak at madumi yung kamay. Then tayo naman na walang may sore eyes, nahawakan natin yung accidentally, yung mga hinawakan niya palang madumi. Okay. At accidentally, we touch our eyes. So kaya nga, ang rule, avoid touching or rubbing your eyes. Especially, hindi mo alam kung malinis or hindi. If you wanna rub your eyes, go to the restroom first or get an alcohol, hygiene pa rin. Then you can touch your eyes afterwards. Ito po isang comment, sore eyes po, sabi nila, umiyak ka ng umiyak para makatulong. Tapos, bibili ng eye mo, yung brand. Oh, The typical, yes. kasi yun ang parang No. nagiging familiar Yeah, ang tao, familiar. no? That's an Sa old- butika. Kasi madali lang bumili ng ganon. Dati sa butika ngayon, need mo na ng reseta. Okay. So, pag-iyak, hindi po makukuha doon. Okay. Kasi if the infection is there, paano kung maiyak ng iyak kung hindi ka naman naiiyak? Di ba?
Oo nga, That's no? also difficult. Try nyo nga ho. Oo nga, no? Even yung artista, hirap umiyak. Correct, Diba? What more hindi tayo artista, iyak ka lang on its own. I don't think that's possible. Then yung gamot na nasabi nila, yes, it's common. But remember, yung mga ganun na gamot na like Vicin or Imo, common yan na nabibili natin yan sa butika. But these are artificial tears. Okay. So, ang artificial tears, pangtulong lang. But you're not eradicating the infection. So, Okay. hindi mo tinatanggal yung infection. Okay. So, di ba? Kung kailangan tanggalin yung infection, that's why sometimes we have to prescribe an antibiotic, eye drop. Yun. Okay. Ayan. Alice Lising, thank you so much sa iyong comment, ha. Totoo bang, kailan dapat magpatingin sa doktor Okay. kung may sore eyes o kuliti? Okay. So, kailan dapat? Ang sore ang kuliti naman anytime, no. So, some patients wag niyo lang hintayin na pati yung labas ng eyelid niyo, yung talukap kasi kung minsan ang pag namaga, kung minsan lumalabas ang maga. So, pag yung feeling nyo masakit na, kailangan nyo na ho patingin bago pa mamaga. Kasi dadami rin po yung gastos nyo Kaya kung kuliti lang, nakukuha namin sa eye drop. Pero yung lumabas na yung pamamaga, may eye drop ka na, may tableta ka pa. So, doble gastos yun. Diba? So, we want to prevent additional cost sa any treatment. So, yun ang very important. So, sore eyes naman. Some sore eyes kasi, we call it a viral infection. Pag viral ho, self-limiting. Ano ibig sabihin ng self-limiting? Kusa po siyang nawawala. But typically, it should go away within 7 days. Yun ang typical viral infection. But most viral sore eyes, meron ng secondary bacterial. Parang ito, nag-start siya viral. Tapos dadating si bacteria. So, hindi na siya viral. Bacterial na rin siya. So, kailangan pa rin magpatingin sa doktor. Kasi kung minsan, it's hard to distinguish if it's viral or bacterial infection. So, kaya nga, huwag nyo hong hintayin na pati yung mata nyo lumalabo na 1 week na mahigit. Kasi lalo hong tatagal ang paggagamot nyo. So, the rule is early detection, early treatment. Then, syempre, prevention pa rin is very important. Okay. Meron akong side comment. When I was in Manila during my training in UST, kasi malapit ng UST, Tondo, within the Manila area, di ba? So, doon ko narinig yung maraming klaseng, even sa provinces na mga, pag nagme-medical mission kami noon, doon ko narinig yung iba-ibang klaseng way na ginagawa nila to treat sore eyes. Alam mo ba yon? Breast milk. Yes. Yan. Naririnig ko yan. Yung isa, kalamansi. Ay? Yung isa, ihi. Ay? Yes. These are 3 things that I usually hear na hindi po totoong maling-mali ho to. Huwag niyo pong gagamitin to. Yung iba, breast milk nga daw. Ipapatak sa mata. Hindi po pwede yun. Calamansi or even urine. Huwag po. Huwag niyo pong gagawin yun. So, it will make it worse. Okay. So, ito yung mga maling paniwala din natin sa paggagamot ng sore eyes. Okay, so tandaan po yun, Opo, maling-mali po yun. So, iwasan niyo po. Huwag niyo pong gagawin yun. Kahit sabihin mo ng kapitbahay niyo na, sa akin nag-work, huwag pong gagaya. Okay. Sandali. Boss, yung ears po ba sakop ng mga ophthalmologist? Hindi po. So, Okay. meron na po tayong, dati EENT, di ba? Yung specialista, Yes, correct. EENT, eyes, ears, nose, and throat. Pinaghiwalay yung unang E. Yun na po yung eye, ophthalmologist po. Then yung ENT po, sila na po yung ibang doktor na po to. Sabi ni Luisa, sakto 1 month na today anyang may kinis siya pong ipas yung left eyelid ko. Super ya kaluto yung mata ko. May takutan ko kaya minta ko ENT. Pero may first aid ko, eye drop saka cold compress. Yes po. That's Okay. good. That's good. So, syempre, ENT, tanong eyelid niya po, mas masanting po saan, kaya palawin ni kitang eye doctor. But some ENT siyempre, sanay naman kayong makanyan, balo na naman tang first aid, gawan mo rin. So, most ENT doctors also know somehow may superficial knowledge sila sa mata. Like us, eye doctors, we also have a superficial knowledge of ENT. But of course, pag problema ng ENT yan, bigay mo sa ENT. Okay. Ano po yung home remedies para sa mga sore eyes? Home remedies. Number 1, kung talagang masakit, mahapde, cold compress is very, very important. Yun, nakakatulong yun. Kasi, kung minsan kasi parang
mahapde, maluha, yon masakit na yung mata. So nakakatulong po yung ice or cold compress. So cold compress kapag masakit na. Yes. Pero kailan gagamitin ang hot compress? Ang hot compress, di ba sa kulite? Kuliti naman yon. Hindi sa sore eyes. You don't need hot compress sa sore eyes. Okay. Iba ang kulite hot compress kasi may namuong pigsa. Pigsa ba? Parang ano siya? Basta pus yes. nana, namuong nana na kailangan lumabas. So you need the hot compress para dahan-dahan siyang magdi-drain at bumukas at maglalabas. Okay. Then, so sa sore eyes naman, hindi. Buong mata ang may infection. Wala tayong ilalabas na nana. So you don't need hot compress. Alright. So sa sore eyes, pag masakit na, nakakadagdag relief yung paglalagay ng ice compress. Okay. Pero syempre, kailangan pa rin magamot. So ang sore eyes pa rin, magagamot pa rin yun. Okay. Paano nakakaapekto ang pagsusuot po ng contact lenses sa sore eyes at ano ang hakbang upang maiwasan ito? Oh, yan. Marami yan. Ang contact lenses related sore eyes ay medyo mas mahirap gamutin compare pag may sore eyes kang alone. Okay. What do I mean? Ako, hindi nagko-contact lens. Assuming nagko-contact lens ka, nahawa tayong pareho. Mas mahirap kang gamutin kaysa sa akin. Okay. Kasi, ang typical ginagawa ng mga pasyente may contact lens, hindi lalong tumatagal ang infection. Kasi, yung contact lens pala, infected na rin. And they keep on using the same contact lens. Kasi, malay mo bang may mikrobyo? Gagamitin at gagamitin. Yes. So, parang re-infect mo lang. Then, ang problem kasi, mas mabagal siya mag-heal because of that plastic na nakapatong sa mata. So, then, there are few cases na pag contact lens related na infection, may mas agresibong bakterya na pwedeng makasira sa mata. Okay. Kaya once meron kang contact lens, once nagka-contact lens ka at nagkaroon ka ng sore eyes, ang unang-una mong gagawin, stop wearing contact lens on both eyes. Kahit isa lang ang matang may sore eyes. Okay. Both eyes, so automatic yan. Balik po kayo ng salamin. So, kasi yung contact lens po ninyo, infected na yun. So, ano pinapagawa namin sa mga infected contact lens? Tapon talaga. Okay. So, kailan siya pwede magsuot? Yun yung next question. Paggamot nyo muna. Tsaka, remember, pag contact lens related, mas medyo aggressive ka dapat sa paggagamot. So, maaga nyo po dapat mapagamot. Dahil may nakikita kaming mga pasyente nasisira pati yung cornea nila. Naku! Lumalala at nagkakaroon na to. sila ng permanent na panlalabo. Okay. So, pag contact lens related, ang suggestion po, remove the contact lens ASAP. Don't use it. Throw it away. Even dun sa matang walang infection. Okay. Then, stop using contact lens. Hindi po papalit ng bago. Stop muna. Alright. Kailangan mag-rest. Tapos, paggamot nyo ng maaga. Once fully healed, may clearance na kayo from the doctor, then you can go back to your new set of contact lens. Dapat bago. Okay. Yun, very important yun. Parang katulad din po nating mga babae, kapag ang nails natin abuse na dahil sa kaka-nail polish, kailangan ipahinga mo muna ng 1 month usually. that's true. So, it's the same with the eyes. Yeah, with the eye also. Kaya may mga pasyente ako, Doc, okay bang mag-contact lens? It's okay. But I usually recommend, if you can rest your eyes, parang weekend off ka ng contact lens. Correct. Pero kasi may mga pasyente akong na pure contact lens, ayaw magsalamin. But I usually recommend, dapat may backup ka. What if sore eyes ka? Yes. Right? Ano gagamitin mo kung wala kang salamin? Yeah. Tapos mahirap paggawa yung salamin mo dahil napakataas ng grado. Kahit yung mga luma yung salamin, just keep them. Okay. Just in case, like a backup vision. Correct. Hindi ko pwedeng magamit. Salamin muna ako. Alright. Yun. Okay. So, yung mga kababaihan kasi, lalo na Women's Month, kami po ay mahilig kaming magsuot ng makeup. Yes. So, ano po ba yung pwede naming gawin to keep our eyes healthy and maiwasan yung infections when it comes to us using makeup? Makeup, no? So, marami tayong pasyenteng, syempre, no? Pampaganda ang makeup, everybody. Especially yung extensions, Yes. no? Na eyelashes. Dami yan. Tiray ko yun pero hindi ko na inulit. Maingat lang po kayo kasi most na ginagamit na pandikit ng extensions are irritating to the eye. So, kaya nga, make sure, hanap po kayo ng really qualified na naglalagay ng extension. So, kung kabisado niyo po yung gumagawa sa inyo,
then stick to them. Kasi kung kabisado nyo yung hygiene, very important of course, hygiene. Kasi may dumadating sa amin, bago lagay yung eyelashes, may sore eyes. Kasi na-infect eh. Okay. Na-irritate, na-infect, then Okay. nagkaka-sore eye. So, very important yun. If Okay. you want to do eyelashes, lalo lang ngayon, easy to, or kung kayo naglalagay, maingat po, wag lang tamaan ng mata. Then, of course, eye makeup, like eyeshadow. Hindi masyadong worried ako sa eyeshadow. Mas maraming inaano ko yung eyeliner. Eyeliner. Kasi yung eyeliner sticks eh. Yes. To the eyelid itself. Remember, kung saan mo ginuhit yung eyeliner, nandun yung butas ng lumalabas yung oil gland. Di nagbabarating siya ng konti-konti. Okay. So, kaya nga, make sure after every day, after putting an eyeliner, make sure you clean it thoroughly. Linisin po. Kung masipag po kayo maglagay, dapat masipag din po kayo magtanggal. maglinis. Even yung mascara. Kasi ito yung napansin namin sa mga pasyente, yung mascara nyo, hindi nyo ba natatanggal? Hindi 3 days na ako hindi nagmamaskara. Pero pag pumunta sa clinic, nandun pa yung mascara. Kasi mahirap pong tanggalin dahil oil-based nga sila. So make sure you have a good quality of makeup cleaner. Yes, Diba? Meron mang ganon sa inyo. Anong tawag kasi doon? Facial wash. At the Facial same time, wash. aside doon, meron pang-separate na pang-clean ng face. Pang-clean, pang-tanggal. Kasi makeup remover. Yun. So very important po yun. So kindly clean it properly just to avoid eye infection. Pwede po ba mabulag dahil sa sore eyes o di kay kuliti? Kulite, hindi talaga. Okay. Pero sore eyes, meron pero very rare. Lalo na yung minsan may pasyente 3 weeks, 4 weeks na bago puntahan. Okay. Sama na nung cornea niya. Alright. Tapos may butas na nasusugat na yung cornea. Okay. We call it corneal ulcer. Then if there's an ulcer, ayun ang mas delikado, mas matagal gamutin. Then if it's not treated properly, nagse-self-medicate po kayo, pwedeng mabutas ang mata at the infection can go inside and eventually, although nangyayari po paminsan-minsan, may nabubulag din po. Kaya talagang take it seriously po yung sore eyes. Okay, wag natin pag walang bahala po 'yon, ano. O shoutout muna po daw sa RTD Machine Shop sa may Barangay Malino, City of San Fernando. Nakikinig daw po sila. Hello po. Salamat sa inyong pagsubaybay. At eto na mga nagtatanong, Doc, para po sa mga gusto daw na magpa-check up, paano po ba nila makontak ang Chua Eye Center? So, ang Chua Eye Center po, located po kami along MacArthur Highway sa may Balibago. So, it is easy to find kasi katabi lang ho namin yung Robinsons Mall sa Angeles. So, that's Robinsons Mall, Angeles, no? So, katabing-katabi lang ho namin. You'll see a big building there, Chua Eye Center. So, then we also have a small satellite clinic here in front of JBL Hospital po. Dito po San Fernando. So, yan po. Meron din po tayong clinic dyan pag Tuesday and Thursday. So, ang contact, we are easy to contact, especially if you have Facebook. So, message lang po kayo. Hanapin nyo po Chua Eye Center. Actively po na sumasagot po kami doon sa mga inquiries nyo. Pahabol daw po, nung atim po bang eye infection, ali po ba dapat mangan malansa like chicken and pong fish? No, you can. Ah, It's pwede. okay. Ayun. Pwede So, po. Luisa. Ala pong bawal. Okay. Basta italang hygiene. Tamo. Okay. Ala pong bawal kitang nanong food or what. Or even activities. Siyempre, avoid going to public places para ako mga manaw, like school Okay. or offices. Alright. Okay, so shout out po sa mga taga Chua Eye Center, sina of course, Dr. Giselle Chua. Good morning, Doc. Jeanette, Shira, Jomar, Eileen, Arnie, Joanna, Chris, January, Mark, Eloisa, Kay, Raquel, Tina, Chona, Lizelle, Julia, kay Rain, Evelyn, June, Mer, and of course kay Ma'am Sol. Thank you so much. At ito na pagkakataon ni Doc para bumati. Oh, of course. Shout out also to my mom. Yan, makikinig yan. Number 1 fan ko siyempre. Oh, yun, of course. Hindi ko alam kung si number 1 ni nanay ko, yung asawa ko. So, bahala na silang mag-away mo. 1.1, 1.2. Oo nga, baka magtampo pa yung 0.2 sa 0.1. Kaya Okay. Parang number 1. So, yun. Ano pangalan ni Mami? Africa. Hello po kang Ma-Afrik. May payabak Then also po. to my kids also in Manila right now. So, pinapanood nila yung recording eh. Oh, After. hello. So, to Chloe, Miko, and Hero. Yeah. Chloe, Miko, and Hero. Good morning to you. All right. So, that's all for now. Baka may gustong pahabol pa. Okay na, Doc?
Wala na. na. Next time Okay. magsasample si Ma'am Sol. Oh, yes. Kasi singeres talaga itong mga to eh. Ang mga I highly agree. Oo, ang family po nila magagaling din kumanta. Alright, so maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay, pagtutok dito sa ating palatuntunan. Sa next episode po, ang ating pong pag-uusapan ay alamin ang katarata, sintomas, gamutan at operasyon. Antabayanan po yan. Maraming salamat sa ating broadcast technicians na nag-assist sa atin, Daniel Nicholas Lauder and CJ Bondok. Until next episode, dito lamang po yan sa ating programang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Nakapiling po natin ang presidente po ng Chua Eye Center, Dr. Michael Herbert Chua, the singing eye doctor. Bye! Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ay Radio